Sino? Sino ka? Isang anyo ang unti-unting umaangat sa isang batong nasa ilog. Mahaba ang itim na buhok, kumikislap ang mga mata, at may pilak na buntot sa ilalim ng maitim na tubig. May mga awit na hindi nag-aanyaya sa iyo na lumapit. May mga awit na hinihila ka pababa. Inuunat ng mangingisda ang kamay niya patungo sa tinig. Tunog ng mga tambol. Tumatakbo ang mga bata. Nagsasanay ang mga mandirigma gamit ang mga sibat. Mas mabilis gumalaw si Iyara kaysa sa kanilang lahat. Humaharang siya. Umiikot. Nadidisarmahan ang dalawang mas nakatatandang mandirigma sa loob lamang ng ilang segundo. Nagbunyi ang buong nayon. Iyara! Iyara! Ang ama niya, ang pahe, ay nakamasid na may mapagmalaki ngunit maingat na mga mata. Tama na. Ang lakas ay hindi para ipagyabang. Opo, ama. Ako ang panganay. Ako ang dapat na pinupuri nila. Bakit sa pangalan niya tumitibok ang bawat tambul? Lumaban ka na parang kulog. Maingay ang kulog. Mas mabuting lumaban na parang ulan. Ang ulan, may pinatutubo. Bago sumapit ang kabilugan ng buwan ngayong gabi, may kailangang magdala ng sagradong bughaw na bato sa altar sa ilog, lampas sa liko ng gubat. Mahaba ang daan. Tumataas ang tubig sa ilog. Si Iyara ang pupunta. Siya na naman ang isusugo mo. Isinusugo ko ang taong tinatapos ang sinimulan niya. Huwag kang bibigo. Huwag mong pagsisihin si ama na ikaw ang pinili niya. Tumakbo siya papasok sa gubat. Nagmamadaling dumaan si Iyara sa isang matingkad na puting bulaklak na nakayukod mula sa siwang ng mainit na maitim na bato. Biglang nanginig ang bulaklak at nagsalita. Mandirigmang babae. Mandirigmang babae. Isang higop. Isa lang. Nauuna akong inumin ng araw. Isang bulaklak na nagsasalita? Isang namamatay na bulaklak. Kung magpapatuloy ka. Inibuhos niya ang kaunting tubig sa mga ugat nito. Umayos ang tindig ng bulaklak. Marahang kuminang ang mapuputi nitong talulot. Binigyan mo ako ng tubig at wala kang hininging kapalit. Humingi ka. Sapat na yun. Kung gayon, makinig ka. Kapag naging pilak ang langit, tandaan mo nakikita ng ilog ang itinatago ng mga tao. Anong ibig sabihin nun? Ngunit tumahimik na ulit ang bulaklak. Muling tumakbo si Iyara. Umatras ang ilog mula sa isang mababaw na bahagi. Isang pilak na isda ang nagpupumiglas sa putik. Hoy, hoy! Malalaking paa, maling munting lawa, maling-mali. Huwag kang gagalaw. Madaling sabihin iyan ng isang may paa. Dahan-dahan, madulas ako at mahalaga. Mahalaga? Sa akin, oo, mabilis lumangoy ang utang na loob. Hindi kita malilimutan. Kung gayon, mabuhay ka ng maayos. Sapat na iyon. Isang matandang bangka ang nakasiksik ng pahilis sa mga tambo. May biyak ang isang tagiliran at kalahating lumulubog sa putik.
habang dumaraan si Iyara. Ay kay ganda naman! Isa na namang taong may maayos na mga braso na balak akong baliwalain. Nagsasalita ka rin? Siyempre nagsasalita ako. Nasasaktan ako. Biyak ang mga tadyang ko. Napupuno ng putik ang tiyan ko. Itulak mo ako pabalik o mabubulok ako rito. Oras na. May iwan ako. May iwan ako. Bakit parang lahat ng buhay ngayon ay may sira? Sabay tayo. Tulak. Bangka ako. Kung gayon, sabayan mo akong lumutang. May ilog sa ilalim ko ulit. Ineng, mas malaki ang puso mo kaysa sa kalahati ng nayong ito. Itapat mo ang ilong mo sa agos. At ikaw mag-ingat sa mga ngumingiting nakasara ang mga ngipin. Dumating si Yara na basang-basa sa pawis habang tumatama ang unang liwanag ng buwan sa ilog. Sinuri siya ng pahe na sumalubong sa kanya. Ang wala ng lamang sisidla ng tubig, ang mapuputik niyang mga kamay, at ang mga braso niyang may bakas ng dakta. Nahuli ka. Opo, Ama. Bakit? May bulaklak na nauuhaw, may isdang naipit, may bangkang sira. Kaya ang makapangyarihang mandirigma ay naantala dahil sa bulaklak, isda at piraso ng kahoy? Tinanggap ng altar ang handog. Ang kapangyarihang walang awa ay hungkag. Hindi binigo ng anak ko ang tribong ito. Kahit kapag natitisod siya, nagiging bayani pa rin siya. Hindi na ako muling tatayo sa likuran niya. Kinabukasan, ang inggit ay hindi na isang maliit na sindi lamang. Isa na itong apoy na marunong magsalita. Pinapapunta ka ni Ama sa liko ng ilog. Mag-isa. May gusto siyang sabihin bago tuluyang umakyat ang buwan. Parang itim na salamin ng ilog. Humakbang si Iyara papasok sa maliit na siwang ng lugar. Walang ama. At saka, sinugod siya ng kanilang mga kapatid. Inagaw mo ang lahat! Hindi ko kailanman inagaw ang pangalan mo. Ikaw ang nagwaldas noon. Kung hindi ako pipiliin ni Ama, ililibing ka ng ilog! Tinaga niya si Iyara. Hinawakan ni Iyara ang pulso niya at inihagis siya. Bumulagta siya malapit sa madulas na maitim na pampang. Ang bulaklak ng buwan na ngayon ay kumikislap sa tabing ilog ay biglang pumutok ng pilak na pollen sa kanyang muka. Mga mata ko! Nagpagulong-gulong ang pilak na isda sa mababaw na tubig at ginawang madulas na putik ang lupa sa ilalim niya. Bumagsak si Arwan. Kinapitan niya ang matandang bangka, ngunit gumulong palayo ang bangka. Sinabi mong lumubog ako? Mga kapatid! Hilahin ninyo ako! Muling sumugod ang natitirang mga kapatid. Sa gitna ng paglalaban, naging mabangis ang gabi. Tungkod, bato, tubig, sigawan. Pagkatapos, katahimikan. Mas umangat ang buwan. Naiwang nakakulong si Arwan sa maitim na bato sa tabing ilog. Nakapirmi ang mukha sa galit. Ang iba ay nakahandusay sa basang buhangin. Napaatras si Iyara. Nanginginig. Lumaban ako para mabuhay. Bakit parang ang mabuhay ay isang pagbagsak? Bago pa sumikat ang araw, naihatid na ng gubat ang balita. Nakatayo ang pahe kasama ang mga mandirigma. Iniharap si Iyara. Nakagapos ang mga pulso. Wasak sa dalamhati ang mukha niya, ngunit bakal ang boses. Patay na ang mga anak kong lalaki. Sila ang gustong pumatay sa akin. At gayon pa man, sila ang patay.
Pinagtanggol ko ang sarili ko. Kung pipiliin ko ang anak ko kaysa sa batas, wawasakin ko ang tribo. Kung pipiliin ko ang batas kaysa sa anak ko, wawasakin ko ang sarili ko. Ang ilog ang hahatol sa hindi ko kayang hatulan. Ama, sa isang kahindik-hindik na galaw, inihagis niya si Iyara sa lugar kung saan nagtatagpo ang maitim at kayumangging tubig. Naglaho siya. Bumalik ang pilak na isda. Pagkatapos ay 10 pa. Pagkatapos ay daan-daan. Inaangat siya ng mga ito. Biglang sumalpok ang agos sa gilid. Dumaan ang matandang bangka sa ibabaw niya na parang panangga, hahadlang sa bumabagsak na alon. Sa pampang, bumuka ang bulaklak ng buwan ng mas malapad kaysa dati. Kumikislap na parang parol. Ininunat ni Iyara ang kamay paitaas. Kumikislap ang kanyang mga binti. Pumilipit, nagsanib, nagbago. Isang buntot na kulay ginto, asul, pilak ang sumiklab mula sa tubig. Umahon siya mula sa ilog. Hindi siya namatay. Iningatan siya ng ilog. Binago siya ng buwan. At ang dalagang tinawag na Iyara ay naging Maydas Aguas, ang ina ng mga tubig. Lumipas ang mga panahon at natutunan ng ilog ang kanyang awit. May isa pang lalaking nakabalik sa pampang ng buhay, ngunit ligaw ang mga mata. Paulit-ulit na ibinubulong ang iisang himig. Napakaganda niya. At ang ilog ay bumuka. Huwag mong sundan ang mga awit na inilalayo ka sa karunungan. Kaya naman, binalaan ng mga nakatatanda ang kanilang mga anak. Igalang ninyo ang ilog. Huwag kayong gumala ng walang ingat malapit sa tubig. At kung bilog ang buwan at may tinig na tumatawag sa pangalan mo, huwag kang pong sasagot. Tumagilid ang bangka niya sa gilid ng buhawi ng tubig. Lumakas ang awit. At saka niya naalala ang babala ng kanyang lola. Tinakpan niya ang mga tainga niya. At nagsagwan pa atras ng buong lakas. Sa gitna ng hamog, nakamasid si Iyara. Hindi galit. Hindi nakangiti. Naghihintay lamang. Ang ilog ay may mga lihim at ang ilang awit ay hindi dapat sinusundan. Kung gusto mo pa ng mga kwentong puno ng hiwaga, damdamin at mahahalagang aral, mag-like, mag-subscribe, at sumali sa Yay Kwento. At mag-comment sa ibaba. Si Iyara ba ay dapat katakutan o dapat kaawaan?